Yan. Nag-record na. Eh, Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Recording in 3, 2, 1. Welcome to Year 6 of Architalks Podcast, the longest and still running info comedic show. Listen na! and we are live, folks, and we in shit. This is the Regional Architects Podcast, the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang, Drone Strike, ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at nag-Arky, or pwedeng natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo. Chai! Yo, how's up? We're Basta back. mga people. Nagbabalik po kami. Konnichiwa! And of course, si Mau, Curry Mau. Laging nandito. Siguro wala ko walang magre-record. So yun, kamustahan tayo, Chay? Kamusta ka naman? Ito, medyo Gumit na ka sa camera. stress, under the weather. Malalaglag yung computer pag inayos ko. Kaya mo na yan. So, hindi. Kasi di ba sabi mo nga kanina, inaantok ka na. Ba't ano naman nangyayari sa'yo? Wala naman. Masyado lang maraming ginagawa. Stress lang. Yeah, just like we talked about last week. Na ito na yung panahon na talagang Oo. nagiging busy. Ngayon, nasingit nga lang natin to. Ngayon, naantok ka na. Tsaka hindi ko na talaga kaya yung hindi na pangsagara na rin. Sa edad natin, no? Hindi na. Ayoko na. Talagang sinasabi ko, ayoko na ng sagaran. Oh, kasi ako din, 'di ba? Sabi ko kasi minsan mag-overtime kami, pero hindi ko na rin yung overtime na straight na for a week. Oo, putya. Pwede yung siguro thrice or twice lang a week. Kasi ang sa amin naman kasi di naman sagaran. So, ang probably mga 9, 10 maximum yung overtime namin. Sa iyo ba, ano ba yung yung overtime mo? Mga ilang hours ang niya? 2 hours. 2 hours lang, pwede na. Hindi ko na kaya talaga yung Kasi nga, pag MWF, may ako dialysis eh. Oh. Hindi Nakakapagod din, no? Hindi naman ako natutulog sa dialysis. Kasi nga, ayoko hindi ko namamalayan. Bigla na lang, di ba? O di kaya baka kulang ka lang sa pahinga? Di kaya ganun? Yun nga, parang ganun nga. Ako Kasi lang sa pahinga. kumbaga may dialysis ka na tapos kumbaga lack of rest ka kaya nangyari sa'yo yan eh. Oo. So, ako weak lang. Wala akong sakit pero tamad lang talaga. Hindi, Hindi, sa edad natin talaga hindi na maganda. O di parang minsan inisip mo, no? Sa edad natin na to, parang masarap na lang pumasok, tas gawin mo yung trabaho mo, then pag clock out na, Clock out na. Oo. clock out na, punto. Parang hindi na, wala na sa atin yung yung papatunayan ko sa boss ko na magaling ako, gano'n, no? Nothing to prove. Oo, nothing to prove. Basta marunong ako magtatrabaho ako ngayon, pero hindi ko na kaya yung pangit yung pangit na yung parating gano'n no? Kaya walang pakialam kung pagalitan. Bahala ka. Basta ako, ginawa ko yung trabaho. Hindi nga, kasi minsan talaga yung overtime talaga yung nagpapano. Kasi there are two things naman kapag nag-overtime ka. Kung nag-overtime ka, of course, additional money. Kapag yung talaga yung mo talaga, isabol mo, money. Diba? Pangalawa, hinahabol mo rin yung mo, yung health mo, na mag-deteriorate. Diba? Andun na yung both eh. Kumbaga, nag-overtime ka para ipanggamot mo sa future. Di ba? Kasi minsan kasi talaga, I think 8 hours is, actually nga, 8 hours nga is parang over nga yung magtrabaho ng 8 hours eh. For me
Kasi mali talaga yung ano, yung 888 eh, 'no? Ah, Dapat ano sa palagay mo? Ako parang ano ba dapat? 666 tama ba? 6? O sumobra apat ba na ako? 6. Apat na 6 'pag 4 na 6 6 oh, lang. 'di ba? Kasi ang ano kasi dun sa 8, hindi nila inano yung travel time. Oo. Oo, hindi nila Hindi, consider yung traffic. sa ngayon. Pero dati kasi kumbaga dapat talaga i-revise. Kasi 8 hours na pahinga, 8 hours na oras mo para sa sarili, tapos 8 hours na na para sa work. Eh Eh, since na 'pag nagwo-work ka may travel time, may 8 hours na naman. May hmm, kakainin sa 8 hours na me time mo 'yun, 'di ba? So matitira sa'yo sa mga gano'n-gano'n na lang, 4 hours. kaya nga yung parang yung sinasabi mong yung family ties mo minsan ta's nag-overtime ka pa. So, napupunta Kaya nga, yung ibang oras mo sa trabaho. Talagang nakakaano lang din, eh, 'no? Parang alam mo yun, nasa Architox tayo pero hindi natin, inaano na mag-archi yung mga baguhan. Imbes na yes, ma-inspire so silang mag-archi, parang wait lang muna, pag-isipan niyo mabuti kung ito ba parang talaga gusto niyong trabaho. parang walang arki na nag-ano, nag-e-encourage ng ibang tao na mag-arki. Wala akong nakita. Talaga Almost ba? kahit sa mga professor talagang dini-discourage nila, eh. Kasi nung first year kami, nung tinanong kami, "Anong ano, ba't ka nag-arki?" "Ay, gano'n? Naku, dapat nag-fine arts ka na lang talaga, mas okey pa." Kaya sige, tatanong ko sa'yo yan, ba't ka nga pa nag-archi? Ta's balik mo sa'kin yung tanong. Oo, nag-arki ako dahil yun yung gusto ko. Pero second choice ko yun. Ang gusto ko Hmm, talaga is fine arts. okey. Though sabi, wala daw pera sa fine arts. Which is Kaya gano'n nag-archi din ka naman na lang. pala sa arki. Hmm, kasi Hindi parang ngayon, proportion yung ano. kasi for me, sa'kin yung fine arts kasi meron ng digital media, eh. Puwede kang mag-dive dun, 'di ba, sa kasi yung mga drawing mo puwede mo nang ipasok sa computer. I-enhance mo na Yes lang dun. po. So, parang ngayon parang mas marami na yata ang pera ang fine arts ngayon. Actually, nung panahon ko pa lang, nung Talaga ba? nag-aaral ako, oo, nung nag-aaral ako, sabi sa akin ng prof ko, yung mga kaibigan niya, excuse me, na kaibigan niya nag-fine arts, Hmm. kumikita na. Teka lang, ano bang kasi ako, Mas relax ang buhay nila. ang ano kasi sa fine arts kasi, yung mga kasi, yung nasa utak ko once you graduated ng fine arts, nasa utak ko, ito yung nasa utak ko lang, is nasa advertisement, nasa tagapinta ng mga movie movie sa sa Guadalupe at saka sa Manila. Hindi naman fine arts graduate yung mga yun. Yun yung nasa isip ko dati. So, ang alam ko lang, ang ngayon nasa isip ko lang is nasa advertisement sila or nasa sining. Oo. Yun yung nasa isip ko. Asan ba sila ngayon? Kasi ako feeling ko ngayon nasa Oo nga. sila, eh, nasa digital na sila, eh. Sila na yung Oo, gumagawa ng mga cartoons, eh. advertisement. Dati nasa advertisement sila. Yun yung booming na ano. Tapos, pero kumikita pa rin ng ano eh. May mga kilala akong artist eh. Na yung si Florence Cinco, ano lang yung panay ballpen lang yung gamit. Hmm. Nakita siya eh, nabubuhay siya eh. Hindi nga lang siya ganun ka yaman pero hindi naman ganun kahirap. Hindi, pero kapag inaano mo 'pag nag-fine arts ka, kumbaga i-video mo lang yung ginagawa mo, may Hindi, manonood, eh. kailangan mo lang i-promote, Oo, i-promote din. Pero tingnan mo fi ewan ko kasi siya ano eh, ang sabi niya sa akin ni Florence Cinco, once na meron ka lang na ano eh, na collector na bumibili ng ng painting art. mo Hmm. o ng art mo, buhay ka na eh.
Hmm, Kasi parang parating 'pag nagkapera yung mga yon, ikaw una ang titingnan, "Oh, meron ka bang bago?" okey. Kasi yun lang yung ginagawa niya. Nag Hindi nag Nagpe-painting and then nagtuturo siya ng football, gano'n lang. Ta's may kilala hmm, din ako na batchmate ko nung high school, sculpture naman ginagawa niya. Ta's nagko-commission-commission siya yung mga backdrop, mga gano'n. Pero mas kumikita siya dun sa gallery, hmm. mga sculptures niya. Akalain mo nga si Richard Gomez nag-drawing lang ng titi, nabili ng Titi, magkano oh, yung 'di ba? painting niya, 'di ba? Kaya Sining nga. yun. Pero 'di ba kapag titingnan mo rin, diyan sa ano na 'yan, parang ganyan din naman sa ano, eh, kapag ano kay archi ka, eh. 'Pag once na meron ka lang isang kliyente na mayaman, nagustuhan yung design mo, 'pag nakakita ng property 'yan, sa'yo babalik 'yan, eh. Oo, pero isipin mo naman, pambihira, tuwing kailan yun? Hindi Tuwing naman kailan nga. puwedeng isang kada taon bibili ng property yun. 'Di katulad That's ng paint impossible. 'pag gano'ng ano, kasi sa'tin kasi, sa painting kasi puwedeng gawa lang sila ng gawa, 'di ba? Paint lang Ano, sila ng ano? paint. Hindi sa ano ba, sa mga tawag din, mga pintor ba, paint lang sila ng paint na gusto nilang art. Eventually Mm, may bibili naman 'yan, eh. oo. Tsaka 'pag nakahit ka nga ng ano, ng gallery na magso-showcase nung trabaho mo, Madali madali na sa kanila. 'pag Ta's yun nga, gano'n bayad agad, eh. Biruin mo kumikita siya sa isang painting 50. Sa umpisa lang yung maliit, eh, yung pa 10,000-10,000. 'Pag nagkaroon ka na ng body of works, dumadami na yung ano mo, painting mo, mas mananalo ng contest, lumalaki yung price. kasi nagiging renowned ka, nakikilala ka. Oo, nakikilala ka. Hmm. Eh, yun nga, yung pagta-transition ng mga sinasabi ko na about dun sa mga fine arts na through sa digital. Anong ano, 'di ko pa kasi na ano, eh, ako, eh, nasa isip ko lang yun pero I'm not sure kung nandun na sila. Actually yung course ngayon, yung katulad ng sa anak ko, yung MMA, andodo'n sila sa digital space. Hmm, Yun yung mas ano nila, field, ah, nasa digital space kasi talagang ang target ano nila is ano, yung yung media. hmm. It's either film, radio, or ano, with yung gumagamit ng arts dun. So, yun yung target ng MMA. And I'm looking forward Kaya din sa ano mo, Chay, sa anak mo, 'pag grumaduate na makagawa ng studio at tayo yung unang ano niya. malabo naman. Mahirap yun, eh. Mahirap gumawa ng studio. Kaya papasok muna siya siyempre. Siyempre kailangan niya muna mag-gain ng experience. Oo, gain ng experience. So, Chay, baka kailangan niya ano, gusto niya mag-intern sa'tin. Hindi, nag-ano na nga sila, eh, gumawa rin sila ng as their school project, as plate, yung Okey. ano, podcast, nag-film sila ng podcast. Hmm, Nag-film na rin sila ng documentary. okey. Basta ang hinahabol niyang forte is ano, eh, digital space tsaka ano, ah, voice acting. Oh, wow. Kasi ako natuwa ako sa Ayaw niya ginawa natin, eh, 'no? magsulat, sabi ko dapat magsulat ka, eh, mas maganda yung nagsusulat. Hmm. Pero yung ano, yung ginawa natin last time, yung umuwi ako ng Pilipinas, actually masaya siyang ano, eh, masaya siyang gawin na yung interaction ba naman mas ano siya, mas, realistic kasi yung dito sa online minsan merong mga unforeseen events na di natin na bigla na lang nawawala yung mic ko, kaya minsan nawawalan ng internet. Kaya masarap talaga ng ano, eh, gumawa talaga ng podcast ng face to face. Oo, oo. Pero di natin magawa kasi nasa abroad ako, din nasa ano ka, nasa Pilipinas ka naman. Kaya yun. Ano pala, Chay, meron tayong ano, yung mga nagpagalaw ng baso dun sa plate Kilala ko yan. natin. Ha?
Kilala ko yan. Si Edward Oh, yan. yun na naman dalawa na nag sa atin eh, na bukod tanging nag-aano sa atin, nag doon nagko-comment. Yung iba kasi ayaw mag-comment, baka nahihiya. We don't know. Ayun, sa plate 281, IT na gusto mag-arky. Ang sabi niya ay Tecto. Ano to? Ano yung sinabi natin? IT Tecto. IT Tecto. Sabi niya, pagkakaspell niya is AYTEATECH to. IT Tecto. Talaga, Sir Mau, yung ball boy naging fall boy. Tama naman yan yung kay, ayun na ano ko, no, kay nangyari kay Butterboy niya, parang, awan ko, nawala ng media mileage, parang lumamlam. Di katulad ng kasagsagan, ang dami. Ngayon, parang humihina dahil ba sa Senate ba to? Trial? Siguro. Kasi sa mga yung, iba na yun ha. Ang dami ng mga balita tungkol sa mga estudyante ngayon na kung ano nang ginagawa. Nakaka-alarm. Oo, Alarming ang yung dami. nangyayari. Shootings, nagdadala na sila ng deadly weapon. Okay Tas na ang kasi. bobugbog. Kasi ganun talaga mangyayari dyan. Gawin mo ba namang santo yung adik eh. Ay, patron saint nila eh. Oo, ganyan. Sino hindi lalakas ang loob, di ba? Oo. Sabi nga nila, meron nga ako na antayin daw nila si Sara maging presidente. Ako, inisip ko, hindi na magiging presidente si Hindi Sara. na magiging presidente. Oh. Kasi iaano talaga nila yan. Igagapang nila yan. Na hindi maging Oo. presidente si BP Sara. Oo, kasi talagang hindrance sa kanila yan eh. Oo. Kasi ang mangyayari naman kasi, ito naman, nakita ko, pag nanalo naman si Sara, ang gagawin ni Sara is gumante. Ganun ang mangyayari Oo, niya. yun na. Kaya nga ayoko na ng mga ganyan Oo. eh. Kaya pinuboto ko yung mga hindi ko wala doon sa kanila. Ako, gusto mo kumandidato ako, Chay. Above 40 naman na ako eh. Kandidato ka nga. Kasi baka ilaglag ka lang ng mga yun. Oo. Yan. Kaya dapat talaga baguhin yung system. Oo. Saka no, talagang kapag ang prinsipyo talaga nabibili talaga or nadi-deliver ng maleta. Oo. Yun yung Ikaw ba? nakakalungkot. Sa ikakaginawa ng pamilya mo. Kaya nga Ilang kasi inisip ang ko ano lang doon dapat nakaisa ka na eh. Tama na yan. hindi ko baga parang no, talagang pero parang kasi kapag pag once nagawa mo parang uy nakalusot. Hindi. Gawa pa ako ulit. Once nagawa mo, tali ka na kasi kilala ka rin ng mga yun eh. Ginawa mo rin yan. Pag bumagsak kami, sama ka rin. Yun na nga yung isip ko, no, yung nangyari sa ganyan. Kasi it's either way eh. Bibigyan ka maleta. Si Villanueva, di ba? Kakasuhan lang siya. Oh, hindi na, sige na. Wala nang prinsipyo. Oo. Then, yung sinasabi ko nga kanina, yung kunyari, binigyan ka ng maleta. Ayun yung yung parang pagdadalawang isip ka, tatanggapin ko to, sama ko sa inyo. Hindi ko tatanggapin to, makukulong ako. Kukulong ako, ganun. Diba anong pag wala kang wala kang takas kaya yung mga alam naman natin lahat dito. Kitang-kita naman natin yung nangyayari. So sa 2028 no, bahala na kayo. Kasi ako as a non-voter, wala akong kwenta sa wala akong ambag sa lipunan. So umaasa lang ako sa inyo at wala din akong karapatang magreklamo. Kaya yun lang. Okay, doon tayo sa sinabi ni John. Kung ikaw plates na iwan mo, ako twice na ako nakaiwan ng T-square sa FX. Ng ano? Ng T-square. T-square. Hindi pa ako nakaiwan ng T-square ha. Ako rin, naluma ako ang T-square ko eh. Ako din eh. Pero hindi,
iiwan yun? Ang laki-laki. Hindi, siyempre baka ano yun, baka na feeling ko 'to lagi 'to nasa ano, eh, sa dulo 'to, umuupo Bilyaran. sa may ano, hindi naman sa bilyar siguro, baka sa jeep, baka ay sa FX, eh. So, feeling ko baka nasa ano 'to, yung 'di ba sa FX kasi, isang side lang yung binubuksan, hindi yung binubuksan yung sa may left side 'di ba, laging right side yung Oo, binubuksan. oo, Baka na ano siya, na todo siya sa ano, sa left side. So, kasi kung nasa gitna ka makakapa mo yun, eh, oo. yung T-square mo, eh. Pero feeling ko nasa far far left siya kaya hindi niya makuha yung ano niya, kaya niya kalimutan ano niya, yung T-square niya. Usapan namin ng tatay ko 'pag may nasira ako or nawala sa gamit ko, ako na ang bibili ng gamit, allowance ko. Ang masaklap, 45 degrees yung yung haba niya mahal. Payo ko sa letter sender, pwede kang mag-shift pero walang sisihan. Mag-contractor ka mag-contractor ka tapos pasok ka sa flood control projects. So, palagi mo may nakatanggap ng mga RK dito. Wala nang prinsipyo yun, eh, 'no? Tsaka kung instant ano ba naman, eh, tawag nito, instant ginhawa, eh. Oo. Kaya na ano Tapos talaga 'no, ang ano lang diyan, huwag ka lang masyadong ano din siguro, kasi katulad nila Diskaya nakaisa na, eh, umirit pa ng umirit ta's nagmalaki pa. oo, ta's na kumbaga ano ewan ko, kasi dahil dahil sa nakaw yung pera kaya nag-flex ka ng gano'n, hindi ka nagpaka-low-key. Kaya oo nga, mali nga, eh, dapat nga low key ka, eh, 'di ba? Sige, subukan niyo niya ano, Dahil kasi mahihiya ka, eh, 'di ba? kaya nga, eh, Mahihiya ka hinahamon ko nga sila, Chay, na padalhan tayo ng maleta, tingnan natin kung maglo-low-key tayo o magfe-flex tayo, 'di ba? Ay, oo nga pala yung sa sinabi ni JC 'no, yung nawala yung ano niya, yung tawag dito, yung T-square niya, yung mga gamit niya. Ta's siya na yung bumibili nung ano niya, nung kapag nawala yung gamit. Nangyari ba sa'yo yun? hindi naman. Kasi hindi nga ako masyadong nawawalan ng gamit. Ah, kasi ako number one lang naman nawawala sa'kin is yung ano, eh, lagi akong napuputulan ng 30/30, 30/60. Yung mga triangle, Oo, lagi akong oo. napuputulan nun. Laging Kaya nga nung ano rin, nung, mga later year, maliliit na lang binibili ko, hmm, hindi pa mapuputol agad. Kaya lang ang hirap nga lang. Pero since na export mode ka na, okey na yun kahit maliit. like kumbaga mahirap siya sa vertical. Oo, 'di ba? Horizontal okey lang, eh, pero 'pag vertical ang hirap, eh. Ang Inuunti-unti mo dami nun, siya, eh. eh. Kaya nga. Ah, ayun yung sinabi ni JC, pero puwede mag-ship pero walang sisiyan. Sabagay, kasi for me, ang hirap din kasi parang hati kasi ito, eh, para sa'kin kasi parang maganda kasi tapusin mo muna then shift. Pero 'pag wala ka na talagang gana, kung mahal mo talaga yung ano, pasukin mo, 'di ba? Parang hirap kasi ng Oo. ano, yung sitwasyon nung last episode. Sa sobrang hirap ng last episode, 'di kami nakagawa ni Chay. Ito sabi ni Edward Spino ng Singapore, kung ano, mga nagme-message sa atin 'no, nagko-comment, mga taga Singapore 'no. Kaya, Singapore number 1. Singapore. Uy, ang Singapore dati ring corrupt din 'yan, pero ngayon nalinis na nila. O meron pa rin? Oo, nalinis nila, pinagbibitay nila, eh. Eh, putya dito kasi masyadong mas malakas pa yung ano ng media, eh. Mas malakas ang kriminal. Oo, Pero ang ano kasi 'no, sino bang writer ng ano kapag corrupt ano, bitay? Alam ko si Robin Padilla, eh. hindi, nasa Congress din, kaya lang hindi nila ipapasa yun. Sila-sila Oo, hindi nila ipapasa kumbaga yun, maniwala ka. kumbaga parang ginisa ka sa sarili mong mantika. Kaya nga, Sabi ni Edward Spino, "Tayo na,
Isa ako sa casualty ng devil incarnate na si Professor Mateo na yon sa Filipino. Kilala mo yun, Chay? Oo. Ano nangyari doon? Kaya lang dun lang sa buong buhay ko na I was putting a curse on someone. Kahit demonyo, isusuka yung hayop na prof na yon. Habang nakaharap ko, ini-imagine ko na pinaliliguan ko ng mantika at mainit na ang animal na yon. Grabe yung ugali ng prof na yon. Ilang beses akong pinahiya sa loob ng faculty room nila. Hope, babae ito! You burn in hell kahit deboto pa daw siya ni St. Jude. Banal na aso, santong kabayo, animal na yon. Pakikwento nga yan, Chay. Kasi nung first year kami, notorious yan. Hmm. Yan nga yung Notorious yan nga prof. yung prof na yung minor subject ginagawa nilang major. Yan ba yun? Oo, Pilipino yan. Ang dami nilang dyan, bumagsak. Ay, wala. Ito lang si Edward ba yung sinabi mong kumukuha pa ng thesis? Hindi ko Ay, hindi na. alam. Hindi ko alam kasi si Edward, di naman niya sinabi sa amin nun eh. Pero kinuha niya ata yan after ng pagka-fail, kinuha na niya agad. Kaya lang, Para isa hindi lang niya bang yan naiwan. Chay? Isa lang ba professor niya sa Pilipino? Pwede naman may iba naman yan, di ba? Marami. Kaya lang yan yung nakatoka nga sa kasi black subject, black section kami, di ba? Okay. First year. Okay. Eh di, parang mga bata pa kami nun eh. Wala pang alam sa kung anong discarding gagawin eh. Hmm. And ang oras niya is 7 o'clock. Ang aga. Tapos, kailangan 7:15, nandun ka na. Pag 7:16, considered ka na as absent. Oh. Ang aga, di ba? Tapos, Hmm. syempre, Santa Mesa, traffic. Yung mga classmate ko, taga Bulacan, taga Marikina. O saan lalayo? So, pag talagang takot dyan. Ako gawan ko lang ng paraan, pero nakailang beses din ako ata na late eh. Pero hindi naman yung mahigpit sa madali lang yung talaga yung subject niya eh. Pero, yun nga, pag na-late ka, tibis ka. Yun lang. Kaya marami akong classmate, peer na, kumbaga kinalimutan nila, ay putya, may Pilipino pa pala ako. Tapos siya ulit. Hindi na, syempre. Sa ibang sa ibang institute na. Tapos may classmate ako nung high school na nag-aral din sa PUP. Naging professor din, nakipag-away siya talaga. As in, napunta sila sa faculty, nagdaldalan sila doon, iniyak yung professor. Kinikwento niya sa akin. Oo, nakipag-away siya doon kay Grabe yun. Kaya maraming dyan eh. Natotraumatize na Pilipino lang. Buhay pa kaya to? Di namin alam. Wala kaming paki. Hindi maganda balikan ninyo, no? Tapos tingnan nyo kung okay pa ba siya. Malay ko. Parang kasi May mga kontra dun sa kanya kasi taga Bulacan din siya eh. Oo. Sa ganyan dumating. Nag-shitted dun sa... Siguro alas 3 pa lang gising na yan. Oo, visit. Ano ba to? Bigyan mo nga sa akin yung depict mo nga sa itsura niya. Ako sa Sabi, yung typical na the way na teacher. The way na sa kwento mo pa lang, feeling ko dito di ba chubby nga, number 1. Kasi feeling ko laging puyat yan, nag-stress eating yan. So, medyo kulot ba to? Medyo. Oh. Medyo kulot. May salamin. Wala. Wala salamin. Doon ako nagkamali. Meron ba siyang nunal sa muka? Hindi ko matandaan. Pero parang wala. Na medyo visible. Hindi naman. Hindi, wala. Meron siyang something na parang isang mahabang buhok na out of nowhere na makikita mo siya visible. Hindi naman. Wala. Hindi siya ganun. Mukha siyang kung alam mo yung mga teacher natin nung elementary, gano'ng itsura, chabilog. Hindi naman malamis. Hindi naman malamis yung parang
ano niya 'no, yung tatay sa John and Marsh ba layo ng reference ko. Yung Oo, nanay si si ano, nanay niya Delia Taytay. Hindi, hindi, oo. hindi gano'n. Hindi Hindi gano'n, gano'n. hindi gano'n. Mali yung depiction nasa sa utak ko, Pero Medyo mas malapit sa ano, Eugene Domingo. sabi ko nga sa'yo, yun yung nasa isip ko na merong nunal na something, eh. Pero wala siyang nunal. Wala siyang nunal. Okay, Eugene Domingo na tinanggalan ng nunal. Tapos, ang mga malupit mo kasi hindi siya yung 'pag nagalit siya, hindi siya yung nagagalit na sumisigaw. Ang malupit papahiyain ka nga. Paano pamamahiya? Eh, siyempre first year ka pa lang nun, eh, talagang parang ano, high school ang datingan. Kumbaga paano tayo anuhin ng i-terrorize ng mga teacher nung ng high school. Oo nga Kasi dati hindi pa bawal yan, eh, 'di ba? Eh, gano'n. Eh, kaya inisip mukhang sila Edward hindi naman nakatikim ng gano'n sa nung high school niya. Siyempre, ano yung mga sabihin natin nasa mga outstanding student yung kasi mga classmate ko dun. It's either valedictorian, salutatorian, kumbaga nasa ano, high mga, honors. mga nasa section na magaganda. Mm. Kumbaga ako lang yung engot na section. Okay. Siyempre, pag mga ganong section, mga mababait yung ano, di ba, mga mga teachers. Ayun. Ayun, eh, parang hindi sila sanay na ganon. So, Basta papahiyain ka parang gagawing ano talaga, batang ano. kasi ang papahiya sa amin dati nung high school, yung patatayuin ka sa lamesa. Ewan ko, Ganun tanong mo sa'min, na eh. lang si Edward kung paano siya pinahiya. Oh, Edward, pag ano, i-ano mo dito, i-message mo, i-comment mo sa episode na 'to, yung ano nangyari yung Well, basta kasi ano, kung mapapansin yung gano'n, tsaka kung makakapasok ka ng maaga, di mo pa relumayan, dali lang nung subject, eh. Do'n lang niya pinapahirapan, eh, do'n sa hindi, ano do'n pa sa kasi hindi, inisip ko anong pamamahiya, eh, kasi sinabi mo kung 7:16 you're consideredly absent. So, mm, ang Filipino niyo ba is 45 minutes o 1 hour? 1 hour yun. So, 1 hour from 7 to 8, 'di ba? Oo. So, what happened after 7:16? Ano yun, yung Wala, nag-move on another na. from 7 as 7:16 to 7:30 papahiyain ka? Paano ba siya mamaya? Hindi ko nga masabi kasi hindi ko na-experience, eh. Hindi, ano yun, kasi nasa isang room kayo, 'di ba? Hindi, sinabi nga niya 'di ba sa faculty room siya pinahiya? Faculty. Hmm. Okay. So, hindi during the ano? 'Pag gano'n hindi ka na papapasukin. Ang Ah, sasabihin sa'yo, okay. "Huwag ka na pumasok, absent ka na." Oh, get out of my room. Oo, oo, "Huwag ka na Get pumasok, out of my absent ka na." class. O kung gusto mong pumasok, umupo ka diyan, pero absent ka na. Huwag ka maingay, parang gano'n. Kasi ano, eh, may ano pa tayo dun, may takot pa tayo, eh, 'no? Oo, first year pa, eh, may takot pa, eh. Oo. Pero kasi yung the way na i-describe na Edward yung ano ni Professor Mateo, parang alam mo yun, ultimo si Satanas isusukat siya, eh. Yung Gano'n nga sila yung kagalit. yung galit ni Edward iba, eh. 'Di ba? Pero yung pumunta Pilipino na lang na ibagsak mo pa, visit. Kumbaga, ako meron akong mga taong minsan nagagalit ako sa tao, pero hindi yung ganito. Iba yung galit niya, eh. Iba yung galit niya, parang alam mo yun, parang hanggang ngayon dala-dala pa ni Edward yung galit na 'to. Yung trauma, may trauma nga sila. May trauma siya, eh. Kumbaga ako sa trabaho lang naman ako na-trauma, eh, dun sa dati naming trabaho ni Mark. Dun ako na-trauma. Pero, hindi ko naman siya sa ngayon 'pag nakikita ko siya may high and low, pero never ko siya sasabihan na, tawag dun, yung isusuka pa siya ng demonyo, hindi. Kumbaga bahala na ang Diyos sa kanya. Kumbaga nakalis na ako diyan, wala na yung galit ko. Kumbaga, ah
yung galit ko nandun lang pero once I come out na sa ibang lugar, iniwan ko na yung galit ko dun. Mm. So, kapag ano kasi parang dito, ang nangyari doon sa isang episode natin, na-trigger si Edward. Ako triggered. Bumalik Oo, lahat. nung Lunes na Lunes, nag-chat sa akin. Vincent, pinaalala mo sa akin yan. Tapos nakita ko So- nag-message, nag-comment doon sa episode. So, Chai, I give you the mic. Say, please apologize to Edward. So, what happened to our last episode? Edward, abang-abang ka pa, meron pa kasunod. Igagas namin. What if pag nag-guess natin si Miss Professor Mateo, what will happen? Ewan ko, buhay pa kaya yun. Ewan ko, tanong Medyo- kay Edward. Edward, boy pa ba Edward? Middle age na siya nun eh. Kumbaga, binibigyan na nga lang niyang importansya yung sarili niya. Yung panahon niya. Na-trigger talaga si Edward. Grabe. Woo! Sige. Anto ka na ba, Chay? Dito natin tapos sa episode natin. Visit, nagbasa lang. Nagpasa lang tayo. Gusto mo ba ng mabilisan? Ng isang rant? Oo, isa. O sige, bigyan kita isang rant ha. Ito ha. Sabi mo sa akin kung nabasa ko na to ha, kasi I'm not sure kung nabasa ko na to ha. Kasagsagan ngayon ng posting grades na sa portal na natulog lang ako. Ay, hindi, nabasa ko na to, di ba? O, parang nabasa mo na yan. Nabasa ko na yan. So, wala tayong episode ngayon. Hindi, try natin maghanap. Hindi, alam mo ba? Ano? Yun nga yung yung tina-target dito sa Pilipinas yung games. Dahil nga doon sa mga violent, Yung Roblox. violent. Hindi Saka sa yung Roblox. Gorebox. Oo, yung mga ganun, yung mga talagang violent na games. Para sa akin, hindi naman ganun eh. Nasa tao yan kung ano yung tinuro doon sa bata. Hindi, Kahit ano pang yun. nasa magulang yun. Kaya nga, Kasi kung ang magulang din gamer din at parating nakatutok sa Facebook, ano pa ba maging anak mo? hindi. Kung ano nga, kasi kung gamer lang yan, hindi yan magiging violent eh. Kung pinapakita din sa bahay na yung mga violent act, kahit nga, di yan yung- nag-games, kung pinapalandakan nila pag may baril ako, kailangan matapang ako, ganun. Yung Tanda mo yung isa doon, tita niya may baril pero hindi napanagot yung tita. Bakit hindi napanagot? Neglect niya yun eh. 'Di ba? Pinabayaan niya yung baril niya sa bahay. Parang ang dami nangyayari niyan ngayon sa Pilipinas, lalo na yung kasi meron kasi akong mga nakikitang mga na sabi nating feeling privileged na individual na they feel mataas sa iba. Ano bang tamang term Oo. doon? Mapagmalaki sa iba. Kumbaga superiority complex. Kumbaga nandito ako, nandito ka lang. Oo. Ay nung inaano ko sa sa anak ko na wag ka magmataas parate. Kumbaga sa lagi kang dapat nasa threshold ka lang, wag kang mataas, wag kang masyado mababa. Oo. Kasi pag masyado kang mataas kasi pag tumingin ka sa ibaba, parang parang ang daming mga batang mayabang ngayon para sa akin. Oo, madami. Yung entitled ba, ganun. Hindi kasi inalis kasi yung yung sa yun nga yung bawal pagalitan ng teacher, bawal ipahiya, Oo. parang gano'n.
Kaya ang yayabang, eh. Akala mo sinong magagaling. Tsaka ano, Iyakin naman. sumasagot sa ano, sa mga Oo. parents, sumasagot din sa mga teachers. May nakikita akong ganyan. Na Pero akala 'pag nila 'pag ano naman, 'pag nagkaroon ng bulilyaso, iyakin naman 'no? oo, ano, eh, dun maririnig sila mag-po. Oo, kasi hindi na marunong mag-po ang mga bata ngayon. Sobrang bihira Kaya nila yung dapat narinig talaga mong ano. ano, eh, tama yung ano, eh, kung napanood mo yung Teach You a Lesson, Hindi agree ka ako na dun sa mga pinagagawa nun, eh, panoorin mo. ano ba 'to, sa movie pa 'to? Hindi, ano siya, Documentary? Korean TV. Korean TV, okey. Pero medyo loosely based siya sa mga ano, sa event, loosely based sa event sa Korea. Ang ano dito, ang premise dito, pinoproteksyonan nila yung education system. Hmm, Kasi nangyayari nga, parang yung mga bata, yung hindi lang bata, eh, magulang, teacher, kumbaga na out of control na. Dahil nagkakaroon sila ng loophole basis. Kaya ginagawa nila yung katulad ng mga yung yung estudyante mismo ang nambubuli sa nangaharas sa teacher hmm, as to the point na ay, to the point to the point na magpapakamatay na yung teacher o kaya yung classmate, mga bully. Kasi yung mga bully hindi na paparusahan, eh. Imbis na parusahan, ang nangyayari, yun nga parang nangyayari na sa Pilipinas, yung hmm. mga kriminal dito imbis na paparusahan, sila pa yung kinakampihan, napoproteksyonan ng batas. Oo, nung juvenile law. Oo, gano'n din pala sa ano, sa Korea. Kumbaga ang bata dito 'pag nanaksak, ano pa 'yan, 'pag nanaksak dadalhin sa ano, bibihisan, paliliguan, ta's pauwiin. Ta's dadala lang nila yung ano nila. Sabi nga nila kapag daw may ginagawang kalokohan ng bata may dala-dalang birth certificate, eh, Oh, tsaka ID, eh. oo. Kumbaga Singapore hindi gano'n, eh, minor 'no? ako, 'Pag ano, palupit talaga, 'di ba? 'di ko lang Singapore. sure yung ano, pero, kasi dati kasi naano, eh, kasi yung generation natin na ako napalo ako, Hindi, sa nabato Singapore gano'n, eh, yung Amerikano na nagbandal, hmm, hindi dapat ang parusa sa kanya 100 lashes, eh. hmm, Papaluin siya ng gano'n, eh. Napila ng ano, ng US kasi hindi daw humane hmm, ginawa ni Lee Kuan Yew. Sige, pagbibigyan namin pero hindi puwedeng walang parusa. Kasi hmm. mamimiyasa nga, eh. Gagawin lang 'yan, eh. Gagawin uli is gagawin niya nagdadahilan, eh. Binawasan lang yung sentence 50 pero pinalo pa rin, tangina Kumbaga uulit ka pa rin do'n. oo, hindi kumbaga yang ano, di ko alam kasi ang human rights is kanino ba talaga ang human rights, Kaya nga, eh. sa biktima o sa ng biktima, sa Kaya nga, kriminal. eh. Di ko ano talaga, eh, di ko alam kung ano yung clause ng ano, ng Ang sa'kin 'pag gumawa ka ng ganyan, inan mo na 'yun. Parang, ah, anong tawag do'n, inalis mo na yung yung human rights mo sa sarili mo, 'di ba? Choice mo 'yun, eh. Alam mong kumbaga kumbaga 'pag ginawa mo 'yan, ibig sabihin alam mo yung consequence na inalisan mo na yung sarili mo ng human rights. oo, kasi may ginawa ka na, alive ka ng ibang Oo, tao, eh. buti sana kung ginawa mo 'yun out of ano, eh, hindi mo sinasadya, eh, kaya nga pinapatunayan 'yan sa korte, 'di ba? Hmm, Oo. Pero 'pag once na katulad nitong huling nakita ko sa Facebook, yung babae ano siya, ah, napatay niya yung boyfriend niya tsaka yung kasama niya sa car. hmm. Ta's nakulong siya ta's ang feeling niya sa tuwang-tuwa pa siya na kumalat yung kaso niya sa Europe. Tapos baka daw siya i-contact daw siya ng Hollywood. 'Di ba parang tanga lang? Kumbaga So yung ibig mga sabihin
wala siyang remorse. Hindi gusto niya yung ginagawa niya, hindi niya aksidente na ginawa yun. Kumbaga, Yun yung mga dapat talaga parang humanize. planado, no? So, dapat yung pinapalo talaga. Wala na kasing ganun yata ngayon na ano, na yun nga Kahit eh, sa ano eh, sa inhumane nga eh, sabi nga nila. kaya ganun yung mga bata ngayon eh. Dati, di ba, pag pasok tayo, takot na takot tayo sa teacher. Ayun nga eh, 'di ba kasi kasalanan din kasi natin? Kasi hindi kasi 'di ba napalo tayo nun. Kasi sinabi natin sa sarili natin, paglaki ko hindi ako mamalo ng bata. Ayokong maano yung trauma ko sa ipasok ko sa anak ko. Oo, yun nga. Kumbaga, kumbaga, ano eh, parang generational trauma. Yung trauma mo, ayaw mo ipagawa. Pero yung negative impact niya, nangyayari naman dun sa next generation dahil hindi mo nga Mm. pinapalo. And then what happened sa generation nila? Kung di na sila namamalo, wala ng trauma, anong gagawin nila? Baka naman uulitin nila ganun, sila na yung mamamalo. Yun lang. Sila ng Hindi, Google ang, Pay, no? ang problema kasi, mas marami ngayon yung hindi na nag-aanak. So pinuputol na nila yung Yung chain. so hindi na sila mamalo. Ang problema yung mga mga ganyan, yung mga nasa mahihirap na talagang nanganganak ng nanganganak, Mm. hindi out of choice. Kumbaga yung kasi ang new poor ngayon is middle class eh. Oo. Kasi ang middle class ngayon talagang kumbaga parang nasa middle class na kasalala ekonomiya natin eh, alam mo yun? Kaya nga. Sila yung buying market, sila ba yung buying bracket? Kasi Oo. yun nasa middle. Sila yung bibili ng sasakyan, sila yung bibili ng bahay, sila yung mag-groceries, Sila yung gagastos. Oo. sila yung gumagastos, Pero sila rin yung nahihirapan. sila din Sila yung nahihirapan. natataksa na malaki. Oo. Laban sa merong 4-piece na nag-aabak lang ng pera galing sa middle Libre na, class. wala nang income tax. Mm. Pati na binabayaran, may pa, inaayuda pa. Di ba? Minsan binibigyan pa ng pabahay, Oo. di ba? Tapos bibigyan ng magandang deal kapag gustong kumuha ng sabihin natin ng sasakyan, ng motor o ano. Di ba kasi wala kang kumbaga buying power eh, katulad ng mga sa middle class na alam na mayroong silang sufficient na buying power pero not enough para na yun na magkaroon ng tawag dito ng freedom na manila yung mga bagay na gusto nilang makuha. Kaya nakakaawa lang talaga din ng mga kaya ako di ko alam kung ano mangyayari sa Pilipinas kapag nauwi ako eh. I don't really know. Kaya yung same feeling with other OFWs na they don't want to come home. Hanggat maaari, kung malakas pa, magtatrabaho sa ibang bansa, makaipon. Kasi yung mga karamihan ng mali ng OFW, yung mga, syempre, alam mo naman yung typical problem ng OFW, yung mga nag-aabang sa sahod mo. Di ba? Oo. Tapos pag after nun, pag wala ka ng trabaho, parang itsapwera ka na, parang wala ka na. Ano naman ako sa mga ganong mga OFW, nakikita ko dito. Kaya yun, buti na lang ang family ko, di ganun kalaki, ka-extended. Kasi iba, ultimo mga pinsan, mga pamangkin, pinaaral nila eh. Oo, grabe, no? Kasalanan Third- ko ba yun? Ba't siya nag-anak-anak ka? Tapos, Tapos ako magpapaaral kasi nasa abroad ako. Ba't ikaw kaya mag-abroad? kaya nga. Diba? Kaya marami yan, lalo na sa mga ikinig dito sa Architox. Alam ko sa karamihan sa inyo, OFW or residente na kayo dyan sa ibang bansa, huwag tayo bumalik ng Pilipinas.
Kasi wala na True. wala na kasi talaga, eh. Sa'kin wala na talagang ano, kahit alam mo 'yun, mahal mo yung Pilipinas, pero wala, eh. Talagang gano'n ang Pilipinas, eh. Wala na yatang Hangga't politiko na hindi ano, eh. hindi nababago yung system. Mm. Hangga't ganyan yung may mga ano, panatiko ng mga buwisit na Politiko. partido o Tas ginagawang santong kriminal, gano'n. Oo. Kaya siya, sige at least wala tayong episode. Ay, ano ba, ano ba sabihin ko? Chay, meron ka ba shoutout? wala. Wala kang shoutout? Ako may shoutout ako, shoutout ko si Professor Mateo. Duard, 'pag narinig mo 'to, sana mapanaginipan mo. Mamaya hindi makatulog si Edward, pawis na pawis yun. Okay. Anong archetypes mo sa episode na 'to, Chay? Wala rin. Hindi kasi ang archetypes ko lang dito sa pinapag-usapan natin, yung tungkol doon sa interior, sa mga fine arts. Nagta-transition na sila sa iba. Sana tayo ding mga nasa na minsan napapagod na si Chay, napapagod na rin magtrabaho. Sana yung 8 hours, huwag na dagdagan ng overtime, di ba? Sana sa 6 hours pa lang, tapos yung plus 2 hours, ay yung overtime sana, maganda sana yun na Chay, no? Oo nga. 6 hours of work, then 2 hours overtime. So, you have 8 hours, then 8 hours for your family, and travel na rin. Sige, ilan natin travel. And lunch. Hey, anong sasabihin nila pagkatapos nila sa pag nakaabot sila dito sa episode na to? Ano ba? Alam ko, Professor Mateo. Pag nakaabot kayo sa episode na to, and comment down below, please type Professor Mateo sa comment box. Then you sa comment ninyo. At kung may mga kwenta kayo kahit ano pa siya nakakatakot, love letter problem, i-share niya, gusto nyo makipagkulitan sa amin, just message us. Please follow our Sockmed, FB, X, YouTube, and TikTok. Just type Architox Podcast. And for sure, we will pop out. And for sure, we're exclusive sa lahat ng podcast platform. Please rate us 5 stars and comment after listen. Hindi pala. Please rate us 5 stars and type. Chay, ano ito type? Professor Mateo. And comment after you listen to our episode. If you want to support us, just share, spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else's dream into reality. Tuloy-tuloy, makatapos na kayo. And Chay, Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, listen to Architox. Architox. Yun. Sige na. Sana makatulog si Edward. Professor Mateo. Sige na, bye-bye.